Hello po, good evening po muli sa lahat. Ako po si Bai Bukang Liwayway, Chieftain Administrator ng Limuntado Dumagat Tribe of NCR and Rizal. Glory to God and praise the Lord sa kabutihan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa aming mga katribuhan at sa aming pong bagong tribal office. Salamat po sa Panginoon sa biyaya sa bawat isa, sa lakas at protection na binibigay niya po sa bawat isa. Ngayon po ay akin pong i-report po i-update po about po sa aming tribal office. Ngayon po, ang aming tribal office ay nasa critical na buhay po. Kasi pumunta kami ng office around kasi umalis kami ng office dito mga 11 so 12 pa lang nasa biyahe kami so bali umalis kami ng papuntang office, mag-11 ng umaga. Kasi tinatapos ko lang kasi yung mga dokumento na isasubmit ko po sa ombudsman na hinihingi po sa akin na follow-up affidavit. So, kinukomplete ko po yon. Kaya, tanghali po kami na karating ng office. Nung pagdating po namin sa office po ay sira na po office namin. Wala na po opisina ang aming katribuhan. So, mga 11, mga 10:30, tumawag po yung aking council leader elders na pumunta po yung action line doon. At bigla lang po dumating yung action line. Tapos, pagdating po nila, agad-agad po nila sinira po yung aming opisina. Na wala po silang court order, wala po silang kung ano-ano mang dokumento na ipinapakita po sa amin. Ngayon, habang kausap ko po ang aking Council of Leaders Elders, sabi ko, pausap po sa kanila. Pero ayaw po nila makipag-usap. Tapos, nadidinig ko po na kinakausap po siya ng aking Council of Leaders Elders na may dokumento na po kami dito at hindi po ito jurisdiction ng Pasig. Ang sagot lang po nila, wala po kaming pakialam dyan sa papel ninyo, sa dokumento na yan. Pumunta na lang po kayo sa opisina at makipag-usap po sa aming boss dahil utos po ito ng boss namin na si Bong De Leon. So ngayon, yun po ang binabanggit nila, yung boss nila na si Bong De Leon ang nag-utos sa kanila. And then, ang sabi naman nitong isa kong katribuhan na out of jurisdiction kayo eh. Hindi ito area ng Pasig. Ito ay area ng Taguig. Bakit ang boss ninyo nag-utos sa inyo para i-demolish po ang opisina naming mga tribo dito. At basta-basta lang kayo pumasok dito na wala kayong pinaghahawakang dokumento. At ayaw ninyo ibigay ang pangalan nila. Actually, may ID sila, may videos. Wala silang ID, may picture sila, may video sila. Wala silang ID. Pagkatapos po nila masira ang aming opisina, lumabas po sila, bit-bit po ang aming mga dokumento, bit-bit po ang aming mga gamit, bit-bit po ang bubong ng aming opisina. Ganun po kahirap ang action line. Naghihirap na sa buhay. Kaya pati ang aming mga gamit pinagbibit-bit, pati po ang aming bubong pinagbibit-bit. Lahat po binitbit nila. Wala po silang iniwan. Ang hindi lang po nilang kayang buhatin, yun lang po ang naiwan nila. So ngayon, ito po tayo. Sir Bong Durumal De Leon. Ngayon po akin po kasing na-search kung sino po si Bong Durumal De Leon na pinagmamalaki po nila na nag-utos po sa kanila na boss ng action line team ng Pasig City. So, ngayon, tinignan ko kung sino yan si Bong Durumal. So, isa siya palang, inano ko na kung ano po yung kanyang trabaho. So, si Bong Durumal pala, acting OIC, Action Line Task Force, Market Kaayusan,
Pasig City. Wow, Market Kaayusan! Market Kaayusan ka, Bong! Normal! De Leon! Ang abnormal mo! My goodness! Ha? Market Kaayusan ka? Tapos i-demolish mo ang opisina ng Tribo Remontado Dumagat? Ng Napindan Tagig? Napindan Tagig po yan, hindi po yan part ng Pasig. Kayo po ay OIC Action Line Task Force, Market Kaayusan ng Pasig City. Yun po ang jurisdiction nyo, Pasig City. Hindi nyo po jurisdiction ang area po namin. Kaya wala po kayong karapatan na demolish ang aming opisina, Mr. Bong De Leon Doromal. Ha? Ang abnormal ng action line nyo. Ha? Abnormal kayo. Ha? Hindi nyo alam kung ano ang pinagagawa nyo? Number 1, nagbigay na po ako sa action line office ng buong dokumento namin na sinasabi ng Pasig na ang area ninyo ay hindi po nila jurisdiction. Out of territorial ninyo yung area po ng Mulavi Street. Mulavi Street, pinagbuhatan, nagpayong pinagbuhatan is out of jurisdiction ng Pasig. Ito po, ipakita ko sa inyo. Na ito po ang binigay po ng Assessor's Office which is a 2021 na i-process po namin. Nakausap po namin yung legal po ni Mayor V. Cosuto. Kasi Ma'am Malo, yung legal niya. At ang sabi ni Ma'am Malo ay nakikiusap po kami na wag nyo na pong kasuhan ang action line. Wag nyo na pong kasuhan ang Municipality of Pasig dahil hindi po kami makikialam sa inyo at hindi na rin po kami manggugulo sa inyo. So, nagbigay din sa amin ang Office of Assessor's Office ng Pasig City na sinasabi nila na hindi po nila jurisdiction ang area ng Pasig. Sana ba yun? Wait. Saan ka na? Nandito lang yung kanina kita ko eh. Para maipakita ko po yung dokumento po galing sa Assessor's Office na sinasabi nila na out of jurisdiction nila po yan. Hindi po nila jurisdiction ang area po namin na dinimolish po ni Bong Doromal De Leon ng OIC daw siya ng Task Force Market Kaayusan Pasig City. Napakagaling. Sobrang galing. Napakatalino. Sa sobrang galing, nagawa niya po ito sa aming opisina. Okay. Ay, saan na ba yun? Dito lang yung kanina. Ito po. Okay. Binigyan ko na po ito ang action line office. Ito po ang sinabi ng Pasig. Ayan po. Ayan. Ito po binigay sa amin noong July 28, 2023. So si action line, binigyan po yan namin ng dokumento. Na ito pong area ay sinasabi ng Pasig City na sabi dito is kasi inano ko to sa architect ko eh. This refers to your letter dated July 25, 2023 regarding a vacant lot located Mulavi Street in front of Pasig City Jail. In this regard, please be informed that we have no record of the subject property and it appears to be outside the territorial jurisdiction of Pasig City. Yan pong sinabi. Ang nakapirma dito, very truly yours, Robert D. Mina, City Assessors. License number 005632. Yan po ang sinabi niya. City Government of Pasig receive. Ito po, it was 2023. Na CC Office, na ano pa yan, na i-forward pa kay Attorney Jeronimo Manzanero ng City Administrator. So, bakit ganun?
opisina na po yan ng tribo at out of jurisdiction ninyo ang area po namin. So, bakit ninyo pumunta kayo doon at Mr. Bong Dormal de Leon, bakit mo inutusan ng action line mo kanina ng around 10 AM na sirain ang buong opisina namin? At meron na rin po kami sagot po ng DNR para po mabigyan kami ng survey authority. So, binigyan din po kami ng DNR na sinasabi po dito ng DNR. This has reference to a request dated October 9, 2024, requesting for a copy of lot data computation description of Taguig Cadastry, Barangay Napindan, Taguig. Wala pang record. And also, sinabi din dito, nabigyan kami. Napindan, Taguig. Sabi, request of Remontado Dumaga Tribe of provide survey plan for the various project proposal of Barangay Napindan, Taguig. Dahil Napindan siya. Area po siya ng Napindan. So, ano pong problema ninyo? Action line? Hindi nyo matanggap na hindi nyo jurisdiction ang area? At sinasabi ninyo na may 3 building na itatayo dyan sa aming area dahil nabili na ng LGU sa tunay na may-ari ang lupa na iyan. Sino yan? Sino ang nagmamay-ari? Mr. Bong Dormal de Leon. Sino ba yan? Magkita tayo sa court. Ano ang sabi ng mga tao mo? Wala yang ombudsman. Wala yan. Pira lang yung ombudsman na yan. Wala yan. Walang kwenta yung ombudsman na yan. Panindigan nyo yan. Yan ang sinabi ninyo sa taga-ombudsman. Bakit nyo nasabi na wala yung ombudsman na yan? Bakit? Ganun na ba kayo ka-desperado sa buhay? Na pati ang ombudsman, pati ang batas ng Pilipinas ay winawalang hiya nyo rin? Grabe, pasensya na kayo kung ganito ako magsalita kasi kahit kayo man siguro sa sitwasyon ko No? Pinaghirapan po yun namin ng mga katribuhan ko. Nag-aambagan po kami doon. Pinag-aambagan po namin yun, pinaghihirapan po namin yun. Maaga pa ang aking mga katribuhan gumigising kahit ano lang ang ulam namin, kahit wala pang ulam, basta maumpisahan ang aming opisina. Tapos, sasabihin ninyo na hindi kami nandoon, hindi kami ang bahal. Sabihin nyo, ombudsman, wala yan. Wala yung ombudsman na yan. Huwag kayo magpaniwala yan. Walang kwenta yung ombudsman na yan. Tribo? Wala yung tribo na yan. Bubuta nga yan Paninindigan nyo yan, action line, na sinabi nyo yan. At utos yan ng boss nyo na si Bong Dormal de Leon. Yan ang sinabi ninyo. At inuutusan nyo ako pumunta sa office nyo. Excuse me. 2023 pa lang, inayos ko na yan sa office of the mayor. At kausap ko si legal nila ni Mayor Vico na si Ma'am so ba yan? Nasabi ko na yan At saka ang sabi, pumunta pa ako kay Kapitan Rubin Salandanan. Hindi, hindi ako pinapansin ni Kapitan Rubin Salandanan. Nireceive po ng kanyang secretary. Tapos, hindi po kami kinausap ni Rubin Salandanan. Ngayon, ang sabi ay, hindi po nila yon area. Sakop ng area nila. So, okay. Yun ang sinabi ng barangay ni Rubin Salandanan ng secretary kausap namin dyan, hindi ninyo area yan, hindi ninyo sakop yan. Ang munisipyo nagsabi din outside of territorial nila yan. Pero si Bong Dormal de Leon na OIC, na acting OIC Action Line Task Force, Market Kaayusan, Pasig City. Sa market ka lang mag-aayos ng Pasig City. Hindi mo yon jurisdiction ang area namin. Pasig City, Pasig, attention. City Jail,
eskwelahan. Lahat na yan, pasok sa inyo, pero hindi nyo yan jurisdiction. Ngayon, ang area na yan, na bakante na lang, natira sa amin, na tunay kaming mga may-ari, gusto nyo pang sirain at kunin at bawiin? Bakit sino kayo? Ha? Hindi nyo alam kung anong posisyon nyo, kung hanggang saan ang jurisdiction nyo? Alam nyo yan eh. Alam nyo yan. Kung hindi ninyo alam, hindi kayo karapat-dapat sa posisyon nyo. Bumaba kayo dyan, hindi kayo pwedeng maging acting OIC. Market kaayusan, bakit? Ang area ba namin, market yon? Is a part of Pasig? Ang bobo nyo! Action line! Ang bobo nyo dyan! Napaka-laki nyong bobo! Alam nyo ba? Mula pa noon, ang laki na ng ginawa ninyo dyan na hindi maganda sa area namin. Umiwas lang kami. Umiwas lang kami. At inayos ko ang lahat ng dokumento namin. Maging balance kayo, maging fair kayo. Kasi kami, pinaghirapan naming ayusin ang aming dokumento. At ayos ng aming dokumento. Kaya huwag kayong maging abnormal. Ha? Huwag kayong maging abnormal. Sobrang sakim nyo sa posisyon nyo. Sobrang sakim nyo. Mawalang hiya kayo. Ha? Wala kayong pakialam sa batas? Hindi kayo takot sa ombudsman? Hindi kayo takot sa batas? Wala kayong pakialam sa dokumento? Bakit? Ganun na ba kayo kapangyarihan nyo? Ganun na ba kayo? Ganun na ba kapal ang pagmumukha nyo? Ha? Ang laki nyo namang, ano kayo, giant? Grabe ah. Action line. Market kaayusan. Pasig City. Ang ginawa ninyo sa amin, kaayusan ba yon? Ha? Binitbit nyo ang bubong ng opisina. Sinira nyo ang opisina. Lahat binitbit nyo. Galing nyo naman. Walang batas-batas daw. Walang kurte-kurte. Ombudsman, wala yan. Tribo, wala yan. Wala kang pakialam sa dokumento nyo. Ang laki naman ninyong kabubuhan. No? Mr. Bong Durumal de Leon. Gano'n na ba kayo sakim? O, gano'n na ba kayo kahirap? Hirap na ba kayo? Magdi-December na eh. Hirap na ba kayo? Sino ba mang may-ari? Ikaw pa, Mr. Bong de Leon, ang may-ari na nagbenta sa LGU? Ha? Binili na daw ng LGU sa may-ari ng lupa eh. Ikaw ang nag-utos sa action line na sirain ang aming opisina eh. So what you mean? Sino ibig sabihin ang may-ari ng kalupaan na yan? Na binayaran ng LGU? So it means ikaw ang binayaran ni Mayor Vico dyan. Ha? Binayaran ka niya na ikaw ang may-ari ng lupa dyan. Dahil may project daw dyan si Congressman. May project daw dyan si Mayor. Galing naman. Takutin niyo pa kami. Ang mga tao mo nananakot eh. No? Nananakot eh. Pero kung manakot talaga kayo, huwag naman talikuran. Lumalaban naman kami. Patas lang ang laban. Isa lang naman ang buhay natin eh. Sige, isa tayo buhay eh. Pero wag naman ganyan. Ayusin nyo naman. Hindi porket kayo ang nasa posisyon eh. Hindi porket kayo ang humahawak ng batas eh, ng Pasig. Hindi porket acting OIC action line, task force, market, kaayusan. Hindi porket kayong may hawak ng posisyon na yan. At hindi porket magaling kayo, matapang kayo, nakakapatay kayo ng tao, ay basta na lang kayo mang-apak palagi. Huwag naman.
maging fair naman tayo. Alamin naman ninyo yung jurisdiction nyo. Magkita tayo sa korte. Subukan ko ang ombudsman. Kung sasabihin, tama talaga ang sinabi ng mga tao mo. Na sinabi ng mga tao mo. Ombudsman, wala yan. Walang kwenta yung ombudsman na yan. Subukan natin. Magpakorte ako sa ombudsman. Ipapile ko kayo sa ombudsman. Tingnan natin kung gaano kalakas o gaano katibay ang ombudsman na yan. Kung totoo ba yung sinasabi nyo na walang kwenta ang ombudsman at hindi kayo takot sa ombudsman, susubukan ko po yun. Doon lang tayo. Hindi kami lalaban sa inyo eh. Hindi kami lalaban. Wala kaming karapatang lumaban sa inyo. Pero wala kayong karapatan na sirain ang aming opisina. At wala kayong karapatan na kunin ang pinagmamayari namin. Kaya magkita tayo sa ombudsman. Wala namang problema eh. Subukan natin kung gaano katibay ang ombudsman sa inyo dyan. Kung manalo kayo sa ombudsman, ibig sabihin, talagang walang kwenta ang ombudsman. Maniniwala na ako sa inyo na talagang walang kwenta ang ombudsman. Kung mananalo kayo sa ginawa ninyo sa amin. Number 1, wala kayong court order para i-demolish ang aming opisina. Number 2, trespassing kayo dahil hindi yan jurisdiction ng Pasig. Number 3, wala kayong dokumento na kayo ang nagmamay-ari dyan. Number 4, wala kayong karapatan na tanggalin ang mga gamit namin at hakutin. Dahil nyo pang MMDE, ano? Manghakot ng mga gamit. Number 5, ang posisyon ninyo, acting OIC action line, market kaayusan task force. Yan lang ang posisyon ninyo at jurisdiction ninyo sa loob ng Pasig. Saan kayo may tama doon? Di ba lahat mali ang ginawa nyo? Mag-isip nga kayo. Huwag nyo kaming daanin sa takot. Huwag nyo kaming daanin dyan sa pananakot. Grabe kayo ba? Salamat po sa lahat sa akin pong oras na ibinigay ninyo sa amin. At ako po ay sobrang galit sa ginawa ninyo. Dahil sa kabubuhan at katangahan ninyo dyan sa mga posisyon ninyo. Ginagamit nyo panlalait at pang-aapi sa mga tao na marangal ang buhay at ginagawang maayos. Maging patas kayo dahil pinaghihirapan namin ang dokumento namin sa aming pinagmamay-aring lupa. Amin yan, ancestral domain namin yan. Wala kayong pinagmamay-ari dyan. Kaya maglagay kayo sa posisyon ninyo bago kayo mang-apak at mang-api at magpatapang-tapangan. Bago kayo manakot sa amin. Salamat po sa lahat sa inyo pong pag-unawa sa amin. And salamat po sa tulong ni Bay Sara Duterte, ni President Bongbong Marcos, ng Ombudsman. Salamat po sa inyo pong tulong at pakinig. At hindi nyo po napipikit ang inyong mga mata. Katulad po ng estatwa doon sa Supreme Court na nakapiring ang mata. Pero hindi pantay ang timbang. Kaya salamat po hindi po kayo katulad niyan. Dahil natutulungan nyo kami at nadidinig at nakikita nyo kami. Salamat po sa lahat and God bless po!